Praise God. Okay, magandang gabi mga kapatid ko sa ating Panginoon. Kahit dumako na sa taktang oras sa ating pagsamba. Amen. Ngayong gabi, handa po natin ang ating mga sarili. Handa natin ang ating mga puso. Amen. Sapagkat tayo po sasamba sa buhay na Diyos at sa mga tahanan. Mga kapatirang sumusubaybay ngayong gabi, ang pagpapala at kapayapaan na pumula sa ating Panginoon ngayong gabi. So, aawit po tayo. Amen. Ang masayang awitin sa Panginoon, halina't sama-sama. Kataas-taas ang Diyos at may galak, may saya. Pero bago yun, may sampang palakpakan, purihin, luwalhatiin namin ang Panginoon. Hallelujah, praise God. O purihin ka, O Diyos, ng lundunay lang, ng lundunay lupa, Diyos, sa pumupo na ng kalangitan at ng kalungan. Ang Diyos noon ngayon at magpakailanman. God, you are in your throne. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be glorified, be magnified, God, our Father, Lord Jesus Christ, not by might nor by power, but by your Holy Spirit. We pray for anointing of God in this place. Anoint your people, of God. Oh, speak to your people, of God. Speak to our hearts, of God. I pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Mami tayo sa Panginoon. Hallelujah. Pumalakpak sa Diyos. Ngayong gabi. Hallelujah.
darako sa ating pong congregational prayer. Amen. Pero bago yun, hallelujah, awitan muna natin ang Panginoon minsan pa ng isa pang makalangit na awitin. Yes, give thanks in a grateful heart. Hallelujah. Awitin ito natin na nagmumula sa ating mga puso na may pagpapasalamat sa Diyos. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Hallelujah. Sa mga tahanan, marahil kayo ay sumusubaybay ngayong gabi, makisabay po kayo sa aming panalangin gagawin. Manampalataya tayo na walang imposible sa Diyos na ating pinaglilingkuran sapagkat siya'y buhay. Ngayong gabi, sama natin sa prayer ang mga naalala natin mga mahal sa buhay, mga kapatiran na may sakit karamdaman, di ko na po maisa-isa. Amen. Banggitin nyo na lamang kung personal sa inyong mga pinatatayuan sa inyong mga panalangin. Isama rin po natin sa prayer ang mga gaganaping gawain po. Amen. Hallelujah. Sa Prescott, Arizona, may gaganapin sila doon ngayong July, sa first week ng July na International Bible Conference. Tingin natin ang covering, ang anointing ng Panginoon sa delegates, body, sa conference body, taas natin sila sa Diyos, ingatan sila ng Panginoon. Ang mga leader po, pastor ng ating fellowship, idalangin din natin ang pag-iingat ng Diyos. Si Pastor Wayman Mitchell, patuloy natin siyang idulog sa Diyos, bigyan pa siya ng malakas sa pangatawan ng ating Panginoon. Amen. Ang gabay at patnubay pa sa kanya ng ating Panginoon Diyos. Sama rin natin sa prayer ang ating mga pastor na naalala natin, simula sa Prescott, Arizona hanggang sa ating national leader kay Pastor Boyet Isipeda ng Mandaluyong City, Pastor Ernie Herente ng Lucena City, at mga pastor po natin. Amen. Itaas natin sila sa Panginoong Diyos. Ang ating din bansa, patuloy natin idalangin sa Diyos, kapayapaan, katahimikan para sa ating bansa. Ang ating Pangulo, idalangin natin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Itaas natin siya sa Diyos, nagabayan siya ng Panginoon.
Amen? Ang kapahiyapaan, katahimikan para sa ating bansa. So ngayong gabi, bisan pa, palakpakan, purihin, duwalagin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise God. O purihin ka Diyos na makapangyarihan, ang manang banal, Panginoong Jesucristo, banal na Espiritu, kamangha-mangha, kabula-bulala sa ginsa, walang katulad na Diyos. Tunay nga walang ibang Diyos, liban sa iyo ngayong gabi. Kami po'y umaasa, Panginoon, ulat minawang yung makapangyarihang kamay. Buksan mo nawa ang kalangitan, dinggin mo nawa ang aming mga samo, O Diyos. Hallelujah! 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 Tayo po'y manalangin, O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayong gabi, Panginoon, ang mga nasabing panalangin, Panginoon, mga nabanggit at hindi nabanggit, Panginoon, ngayong gabi. Iunat mo po ang iyong mapag-ibalang kamay, katagpuin mo po ang mga personal na kailingan ng bawat isa, Panginoon. At ngayong gabi, Panginoon, amin ang pinagkakaisahan na iyon na pong pinatagpo ang aming mga dalangin at maingat ay binibigay sa iyong kapurihan at kapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesucristo ang taga Nazaret. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Kaway-kaway na lang muna tayo. Wala na muna tayong kamayan. Amen. Hallelujah. Magngitian na lang muna tayo mga anak ng Diyos. So, katulad ng dati, mga paalala natin, ang ating prayer tuwing umaga, alas 7 hanggang alas 11 ng tanghali, bukas ang ating church, panambahan, mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga schedule ng gawain natin, ipagpaalala natin sa mga pakiran, ipag-anyaya natin. Hindi na tayo mag-anyaya, mga anak ng Diyos. Ano po? So, dumako tayo sa araw ng panambahan ng linggo ng umaga, Sunday School, alas 9 hanggang alas 11:30 tayo ng tanghali kasama ang pagsamba natin sa umaga. Sa gabi naman ng linggo ay alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Miyerkules, may pagsamba po tayo. Ito po ay alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Okay? So, yun yung ating mga pabalita, mga anak ng Diyos. Okay? Sa present nga pala, isama natin sa prayer. Amen? Sila po ay magdaraos ng July Conference, ito yung International Bible Conference. Sama po natin sa prayer, ang mga pastor leader po natin sa Prescott, Arizona. Amen. Dalangin natin si Pastor Wayman Mitchell. Patuloy natin hingin ang kalakasan pa, kalusugan ni Pastor Wayman Mitchell, pagkaloob pa ng ating Panginoon. Sama rin po natin, mga kapatid ko sa Panginoon, ang ating mga gawain. Tayo po ay may street preaching tuwing Martes, alas 9, tuwing Huwebes, alas 9 ng umaga. So yun yung ating mga pansamantalang mga gawain, mga anak ng Diyos. So ngayong gabi, amen, tayo darako naman sa ikalawang bahagi ng ating pagsamba, ang maghahandog tayo sa Panginoon. So sa mga kapatiran, sa mga tahanan, mga sumusubaybay ngayong gabi, ang ating gagawing paghahandog, hindi po natin ito bayad, amen, nilalong hindi po ito paglikom lamang ng pananalapi, kundi ito ay ginagawa namin bilang mananampalataya at ito'y bahagi ng aming ginagawang pagsamba. Amen? Pero kung gusto nyo pagpalain din ng ating Panginoon, pwede po kayong makibahagi sa amin. Okay? So, ngayong gabi, bago ang paghahandog, tayo muna'y pumasa ng banal na kasulatan. Sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 20, verse 35, ikukot ito, sabi dito ni Apostol Pablo, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. It is better to give than to receive. Amen? Sabi dito, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ano po mga anak ng Diyos? So, bago natin yun ipagpatuloy, mayroon pong kwento tungkol sa dalawang lalaki na naglalakbay. Amen? Sila po ay naglalakbay dahil sa kanilang kumpanya o dahil sa kanilang company. Amen, mayroong silang lugar na patutunguhan. Dalawang ito na kabataang lalaki na ito, nasa kabataang edad pa, habang sila'y naglalakad na magkasama, ay nakakita sila ng tinatawag na pitaka. At kung titingnan mo yung pitaka, ay parang napakahalaga. Ano po, sabi doon. Ang sabi ng isa, sabi niya, napakaswerte ko naman. Ng araw kong ito, sabi niya, nakakita ko ng isang pitaka na puno ng mga diamante at ginto. Sabi doon. Ang sabi naman ng kasama, huwag mong sabihin na ikaw lang ang nakakita ng pitaka. Di ba kasama mo ako? Dapat sinabi mo, tayo ay nakakita ng isang pitaka
At napakaswerte natin. Huwag mong sarilinin ang sabi ron. So nagtatalo yung dalawa habang sila naglalakad. Ang sabi niya, hindi, ako lang ang napulot. Okay, hindi tama yan. Ako lang ang nakakita, sabi ng isa. Sabi ng isa naman, hindi, dalawa tayo. Ang sabi ron. At sila nagtatalo, mayroon pong isang lalaki, nakita sila na nagtatalo at ito pala yung may-ari. Nung tinatawag na Pitaka at ang ginawa ng may-ari, sumigaw siya, sabi niya, tumigil kayo, mga magnanakaw kayo, hulihin niyo ang magnanakaw. Ang sabi ron, ang sabi po ron, amen, ang mga tao ay naglinunan at isang grupo ng mga lalaki na maraming dalang pamalo ang sumugod sa kanila at galit na galit sila. So takbo ng tumakbo yung dalawang lalaki. Ang sabi ng lalaki, amen, sabi, tayo ay nasa panganib ngayon. Sabi nga, nasa panganib tayo ngayon. Ang sabi naman sa, hindi. Sabi niya ganun. Naalala mo pa ba yung sinabi mo? Ang sabi ko, di ba, tayong dalawang nakakita. Pero sabi mo, ikaw lang ang nakakita. Kaya ngayon, sabihin mo na sa panganib ka ngayon. Dahil ikaw lang naman ang nakakita niyan, hindi ako kasama dyan. Amen? Hallelujah. Ngayong gabi, ano po ang aral? Huwag tayong umasa, amen, na tayo ay makakabahagi sa tinatawag na mga pagpapala kung hindi naman tayo marunong magbahagi ng mga pagpapalang tinanggap natin. Katulad din yan ng kabiguan na tinanggap ng lalaki, huwag siyang umasang siya dadamayan dahil dun sa mga pagpapala, ayaw niya rin magkaroon ng kabahagi. Amen? Ngayong gabi, mga anak ng Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, amen, kapag ikaw ay nagbigay, ikaw ay bibigyan din. Kaya sabi ni Apostol Pablo, lalong mapalad yung nagbibigay sapagkat siya ay tatanggap din. Amen? Kaya ngayong gabi, marahil sapat na ito, sabi ng Biblia, magbigay ka, ikaw ay bibigyan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Sabi nga po, si Brother Jester, at ang tayo sumahan sa panalangin. Manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon. Kapatuloy mo kaming tinuturuan, Panginoon, ng pagkakaloob sa iyong gawain. Ang aming dalangin, pagpalain mo po ang mga handog at kaloob nito, ang mga kapatiran, sumusuporta, naghahandog sa gawain ito. Ang aming dalangin, patuloy mo po silang pagpalain, maranasan nila ang kabutihan mo, ang kapangyarihan mo, Diyos. God, ang mga handog at kaloob na ito, balik mo po sa kanila ng maraming beses, siksik-liklik, umaapaw, Diyos. Ito po ang aking dalangin ngayong gabi sa pangalan ni Jesucristo, ang taga Nazaret. Amen and amen. Sige po, habang tayo nagbibigay, hallelujah. So ngayong gabi, makibukas po kayo sa akin sa banal na kasulatan. Tayo po mag-aaral ng salita po ng Diyos ngayong gabi. Hallelujah. Sa aklat po ng Isaiah 61, and then Luke chapter 4 verse 18-21, yung cross-reference po doon. Ang sabi sa Isaiah 61 verse 1, hallelujah, ako'y pinahila ng Diyos. Sabi doon, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin upang ipangaral ang mabuting balita sa mga maamo, upang magkalag ng mga gapo sa bilangguan, magpagaling ng mga pagpag na puso, gumamot ng mga sugat. Ito ang sabi ng Panginoon, sabi doon sa Isaiah. Alam natin, si Isaiah, amen, bagamat ito'y kanyang aklat, sulat ito, pero alam natin, ang nagsasalita dito ayon sa mga komentarista na pinahila ng Diyos ay walang iba ang Panginoong Jesucristo. At makikita natin na maliwanag yan ang Panginoong Jesucristo ay sa Luke chapter 4 verse 18-21. Yan, tingnan na natin dito. Sabi dito, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahira niya upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas, sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang mga naapi, upang itanyag ang kaayayang taon ng Panginoon. At binalunggo niya ang aklat at isinauli sa naglilingkod at naupo. Ang mga mata ng mga nasa sinagoga ay nakakitig sa kanya at siya nagpasimulang magsabi sa kanila,
ngayon naganap na ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. Pagpalain ko ang salita ng Panginoon. Tayo sumadaling yung po tayo manangangin o Diyos. Nagpapasalamat po kami sa salita mo na aming pagbubulay. Ngayong gabi, I pray for healing, I pray for deliverance. Ngayong gabi, Panginoon, magkalag ka po, Panginoon, ng mga gapus, Panginoon. Magpagaling ka po ng mga may bagbag na puso. Matagpo ka po ng mga pangangailangan ngayong gabi. Iunat mo po ang limang maghimalang amay sa bawat tahanan, bawat taong sumusubaybay, kapatiran ngayong gabi, Panginoon. I pray na magministeryo ang iyong banal na Espiritu. Ako na yung maliit na lingkod. At tulad ng lagi ko pong panalangin, pahiran mo po ako, Diyos. Ang anointing ay aking pong hiningi sapagkat sa aming sariling kaunong at kalakasan, wala po akong magagawa, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong likuran. Ito po ang aking dalangin, gamitin mong minsahero ang iyong abang lingkod. Sa pangalan ni Jesucristo, ang taga Nazaret. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Doon sa Isaiah 61, alam natin, ito po ay isang propesiya. Amen? Sapagkat alam natin, ang Isaiah po, amen, ito isang aklat na kung saan, amen, sa bahaging ito, amen, ipinapakilala kung ano ang layunin ng ating Panginoong Jesucristo. At dito nakita natin, yung kasulatan ni Isaiah ay naganap, amen, sa New Testament, naganap ito ng ang Panginoong Jesucristo ay ipanganak, amen, at maging tao, panganak ng Diyos. Ang sabi po doon ni Jesucristo, amen, naganap na ang mga bagay na ito. Ang sabi doon, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Amen? Pinahiran siya ng Diyos, ang sabi doon, upang ipangaral ang mabuting balita. At anong layunin ng kanyang ministeryo? Sabi dito, magpagaling, magkalag, mag-ayos ng buhay, ang mga bulag ay makakita, ang mga bihag ay mga ligtas, ang mga nakakapi ay bigyan ng kalayaan. Itong nakaraang mga araw, ang ating bansa ay nagdaos ng tinatawag na araw ng kalayaan. Amen? Ang sabi doon sa Cavite, inaalala, nagtataas sila ng watawat ng Pilipinas sa pagkatulong diniklara ni Emilio Aguinaldo ang tinatawag na Independence Day o ang araw ng kalayaan. Amen? Pero makikita natin sa ating bansa, ang sabi nila hindi pa rin tayo malaya sapagkat marami pa rin nagrarally. Di ba? Pag-araw ng kalayaan, maraming nagrarally, maraming lumalaban para sa gobyerno. Bakit sila lumalaban? Sapagkat sabi nila hindi pa sila malaya. Mga anak ng Diyos. Pero ngayong gabi, mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Napakapalad natin sapagkat sabi po ng Biblia, amen, ang Panginoong Jesucristo ay naparito para magpalaya. Kaya ngayong gabi, ito ang ating pong pag-aaralan. Jesus Christ, the Deliverer. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Ang Panginoong Jesus, ang tagapagdala ng kalayaan. Jesus Christ, the Deliverer. Amen? Hallelujah! Unang-una, ang sabi po dito, tingnan natin, the anointing in the Word of God. Yung pagpahid ng Diyos, yung anointing, at saka yung salita ng Diyos. Meron pong nakapagsabi, ang salita ng Diyos ay walang kapangyarihan kung walang pagsama ng Espiritu Santo. Yung salita ng Diyos, yung salita sa Biblia, wala po itong kapangyarihan kung wala ang pagpahid ng Espiritu Santo. Kung wala ang Espiritu Santo, walang halaga yung salita ng Diyos. Subalit, sabi ron, kung mayroon ka namang pagpahid ng Diyos at wala ka namang salita ng Diyos, pwede ka rin mapahamak o sumambulat. Amen? Sapagkat napakalaga ng salita ng Diyos ay mayroong Espiritu Santo at yung Espiritu Santo ay mayroong salita ng Diyos. Kaya kung mapapansin mo, si Jesus Christ, ang sabi niya, siya'y pinahiran ng Diyos. Amen? Siya yung anointed one, hindi appointed one. Hallelujah! Siya yung pinahiran ng Diyos na yung salita ng Diyos, yung ebanghelyo ng kaligtasan, amen, ay sabi doon, ay kanyang ipangangaral, at sa kanyang pangangaral, ang sabi doon, magtatanyag ng kalayaan, ng kagalingan. Kaya ngayong gabi, mga anak ng Diyos, na maalaga ng Espiritu Santo sa buhay ng isang mananampalataya, sa buhay ng isang tao, napakahalaga, lalo na kung ikaw ay may salita ng Diyos, kung gusto mong magkaroon ng kapangyarihan sa iyong buhay, ng kalayaan sa iyong buhay, kailangan mo ng Espiritu Santo. Amen? Sapagkat ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 2,
Sabi dito, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay ay na kay Kristo Jesus, ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Tingnan niyo po. Sabi dito ni Apostol Pablo, yung Espiritu Santo na may buhay, pinalaya siya mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Ay salita siya ng Diyos noong una. Sapagkat si Apostol Pablo ay isang pinuno ng Sanhedrin. Isa siyang membro ng Jewish Assembly. Marunong siya sa kautusan. May word of God siya, nasa kanila yun, yung kautusan. Pero ang kanyang buhay ay nasa kasalanan at nasa kamatayan. Kapag alam natin kung ano ang buhay ni Apostol Pablo, sabi nga ng Galatia, siya yung pinuno ng mga makasalanan. Amen? Hindi natin alam. Hallelujah! Sa takong buhay niya, mayroon siyang mga ginagawa na limit sa maraming mga tao. Amen? Pero sabi doon, dahil sa salita ng Diyos at sa Espiritu ng Diyos, ang sabi doon, kinalagan siya, pinalaya siya sa sumpa ng kautusan at sa tinatawag na bunga ng kasalanan sa kanyang buhay. Kaya nga napakahalaga. Amen, mga anak ng Diyos, ng Espiritu Santo sa ating buhay. Kaya nga bilang mananampalataya, huwag tayong makontento na ikaw ay may salita lamang ng Diyos. Hingin mo rin ang Espiritu Santo sa iyong buhay sapagkat sabi doon, kung may Espiritu ng Diyos, mayroong kalayaan. Amen, kaya nga sabi ng Romans chapter 1 verse 16, hallelujah, o 2 Corinthians chapter 3 verse 17, ngayon ang Panginoon ang siyang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Tingnan niyo po. Amen? Yung salita ng Diyos at yung pagpahid ng Espiritu Santo, sabi noon, kung nasaan yun, naroon ang kalayaan. Kaya tayo, bilang mga mananampalataya, lagi tayong naglulungin sa Holy Spirit na tayo samahan ng ating buhay. Amen, mga anak ng Diyos. Kaya nga, ang isang mananampalataya na walang Espiritu Santo, isa-isang mananampalatayang tagnan. Bakit po? Sapagkat kung mabubuhay lang tayo sa ating sarili, sa ating kaalaman at karunungan, may salita tayo ng Diyos, pero walang pagpahid ng Espiritu Santo sa ating buhay, manghihina tayo. Amen? Hallelujah! Kaya nga kung mapapansin mo, kamanghamang na ang pagiging born again. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemo, hallelujah, malibang ikaw ay ipanganak na muli, hindi ka paghaharian ng Diyos. Malibang ikaw ay ipanganak na muli, hindi ka makakakita ng paghahari ng Diyos. Sino ba si Nicodemo? Si Nicodemo ay isang taong marunong, matalino. Kaya ang pangalan niya Nicodemo. Ang pangalan, ibig sabihin ng Nicodemo, marunong, matalino. Amen? At si Nicodemo, sabi ng Biblia, ay pinuno ng Sanhedrin. Isa siyang magaling sa kautusan. Pero sabi ng Panginoon, kailangan mong ipanganak na muli. Bakit sabi ng Panginoon? Kailangan mo kasing ipanganak sa Espiritu. Sapagkat ang laman ay laman na. Amen? Dapat ang pinanganak sa Espiritu, Espiritu nga. Amen? At ang sabi ng Biblia, itong si Nicodemo, amen, ay namumuhay siya sa kautusan, sa laman, mahina siya, may kahinaan. Pero itong born again, ang sabi ng Panginoon, hallelujah, ay mayroong kapangyarihan na katulad daw po ng isang hangin na tumatama sa isang puno. Nakikita mo gumagalaw puno pero hindi mo nakikita ang hangin. Ganun daw ang taong na born again o pinanganak na muli. Nagbabago siya pero hindi mo alam kung bakit siya nagbabago. Bakit? Sapagkat mayroong kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen! Kaya napakalaga po mga anak ng Diyos yung pagpahid ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Hallelujah! Ngayon ko napansin, ngayon ko nakita, bakit may mga mananampalatayang mahina sila sa kasalanan? Hindi nila mapagtagumpayan ang kasalanan. Amen, narito ang katotohanan ngayong gabi. May salita ka ng Diyos. Alam mo, salita ng Diyos, pero bakit hindi mo mapagtagumpayan ang kasalanan? Ang usapin dyan ay ang pagpahid ng Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu Santo, siya ang nagbibigay ng kapangyarihan. Amen? Dito sabi ni Jesus Christ, hallelujah, ako'y pinahiran ng Diyos, ng Espiritu ng Panginoon. Hallelujah, upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha o sa mga maamo, upang magtanyag ng kalayaan sa mga napi, magpagaling ng mga bagbag ng puso. Amen? Hallelujah, magkalab ng mga gapo sa bilangguan. Hallelujah, mga anak ng Diyos. Hallelujah, kaya ngayong gabi, hallelujah, nasain natin ang Espiritu Santo sa ating mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Na ito ang maghari sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Yes,
Ang salita po ng Diyos ay mayroong kapangyarihan. Yan ang katotohanan. Ang salita ng Diyos, sabi pa nga ng Biblia, Hebrew chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at ng haka ng puso. Tingnan niyo po kung gaano kakapangyarihan ang salita ng Diyos. Lalo na kung may Espiritu Santo. Bakit po? Sapagkat sabi dito, bumabaon daw. Amen? Hallelujah! Ang kaluluwa, amen, ay pinaghihiwalay at ang tinatawag na Espiritu, amen, mga anak ng Diyos. Ito'y nangungusap, ang salita ng Diyos ay bumabasa ng laman ng puso ng tao. Kaya kung mapapansin mo ang isang tao, kapag siya'y kinakausap ng salita ng Diyos at may pagpay ng Espiritu Santo, ang taong nakikinig, amen, hallelujah, siya ay nasasaktan. Diba mga anak ng Diyos, ang salita ng Diyos ay masakit pakinggan. Amen? Mga mananampalataya, sapagkat sabi nito, inihahayag ng salita ng Diyos, ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, ang laman ng puso ng tao. Amen? Hallelujah! Ang salita ng Diyos ay parang salamin. Amen? Na kapag nakaharap ka, makikita mo at makikilala mo kung ano ang may problema sa iyo. Amen? Ganun ang salita ng Diyos. Hallelujah! Para nakaharap sa salamin, nakikita mo, ito pala, tagilid pala ang kilay ko. Amen? Hallelujah! Mahaba na pala ang biguti ko, mahaba na pala ang balbas ko. Ganun ang salita ng Diyos. Amen? Hallelujah! Ganun siya, kapangyarihan mga anak ng Diyos. Kaya ngayong gabi, ano ang ginagawa ng salita ng Diyos? Sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay naglilinis sa buhay ng tao. Amen? Ang Espiritu naman ng Diyos ay nagpapalaya mula sa mga gapos ng Diablo, gapos ng Diablo. Kaya kung mapapansin mo, ang Panginoong Jesucristo nang siya naparito, hindi po siya magaling manunugtog. Wala kang mababasa sa Biblia na si Jesus Christ ay kumawit. wala akong nabasa doon. Amen? Pero makikita mo si Jesus Christ, nangangaral siya ng salita ng Diyos na mayroong authority at sa kanyang pangangaral, amen, ang mga gapos, ang mga inaalihan ng masamang espiritu ay napapalaya. Bakit? Sapagkat mayroong kapangyarihan ng Espiritu Santo sa kanyang pangangaral. Kaya nga, anong sabi ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 12:28? Ang Espiritu ng Diyos ay nagpapalaya, sabi dito. Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpalabas ako ng mga demonyo, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Tingnan niyo po. Kaya kung mapapansin mo, ang tao, hallelujah, ang akala nila ang magagandang awiting makalangit. Yes, magandang awiting makalangit, pero hindi ito nagbabago ng buhay ng tao. Amen? Pero ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang anointing ng salita ng Diyos, ang pagbayad ng Espiritu Santo, kapag ito'y napakinggan ng isang tao, ang isang tao ay nagkakaroon ng pagbabago. Amen! Hallelujah! Halimbawa niya, si Saul. Si Saul, nang siya'y alihan ng masamang espiritu, ang sabi ni Samuel, kailangan mayroong manunugtog para lumaya sa masamang espiritu. Ang sabi doon, si Haring David ay tinatawag dahil si Haring David ay magaling na manunugtog. May heart siya. Amen? Pag si Saul ay sumasama ang masamang espiritu sa kanya at gusto siyang sipatin, ang gagawin ni Haring David, kukunin yung harpa at tutugtugan niya si Saul. Biglang makakalaya si Saul. Sabi ni Saul, ano nangyari sa akin? Pero kapag di na siya tumutugtog, balik na naman sa masamang ugali si Saul. Pero ang Panginoon, amen, ang sabi doon, ipinangaral niya ang mabuting balita sa mga dukha, sa mga nangapi, sa mga bihag, sa mga nangabiyang, amen, sa mga inaalipin, amen. At ang salitang ito, ang pangangaral niya, ang Ebanghelyo, ito'y nagkaroon ng kapangyarihan, ito'y nagpapalaya. Amen ba mga anak ng Diyos? Kaya ngayong gabi, yes, kailangan natin ng salita ng Diyos at kailangan din natin ng Espiritu Santo upang magkaroon ito ng kapangyarihan sa ating buhay at patuloy tayong makalaya. Amen. Sa mga kasinungalingan at gawa ng Diablo. Amen. Na hinihingi ng maraming tao ngayong panahon. Sabi nila, gusto namin ng kalayaan. Amen. Hallelujah. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ay nako, malibang palayain kayo ng anak ng tao, hindi kayo ganap na malaya. Sapagkat ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ang kasalanan. Amen? Kahit sinong ilagay ninyo. Kung hindi si Jesucristo maghahari sa inyo, hindi kayo palalayain ni Jesucristo, patuloy kayong magiging alipin kayo ng kasalanan.
At sa isang taong alipin ng kasalanan, wala siyang magagawa. Amen? Kaya napakalaga ng preaching, mga anak ng Diyos. Amen? Kaya ngayong gabi, ito yung kalawang katotohanan. Yung preaching and listening to the Word of God. Hallelujah, maraming mga mananampalataya, binabaliwala ang pangangaral ng salita ng Diyos, binabaliwala ang pakikinig ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung mapapansin mo dito, amen, hindi gumamit ng kapangyarihan ng Diyos sa mga hukus-hukus. Arto mong gaga. Hindi, ang sabi nun, ipangangaral lang niya ang mabuting balita. Yung pagsama sa kanya ng Diyos at yung pangangaral ng salita ng Diyos, ito na yung kapangyarihan. Kaya sabi ng Biblia, kung walang mangangaral, walang mananampalataya. Yung anak ng Diyos. Kaya sabi niya dito, napakahalaga na ipangaral natin ang mabuting balita. Napakahalaga na ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya bilang ang mananampalataya, kung gusto natin makalayang tuluyan, mga anak ng Diyos, dumamo kayo sa mga pagtitipon at sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hallelujah, mga mananampalataya. Nasabi nga ng Hebrew chapter 10 verse 25, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang mga araw. Napakahalaga ng pagtitipon. Amen. Dahil sa pagtitipon naroon, ipinapangaral ang mabuting balita. Amen. Na yung mabuting balita, ito yung salita ng Diyos na nagpapalaya. Amen. Meron kasi mga mananampalataya, ayaw nang pumunta sa church. Ayaw nang makinig kasi iniisip nila, ay, naku, pag ako'y nandun sa church, tatamaan na naman ako sa pangangaral. Ay, paano ka makakalaya? Amen? Hallelujah! Paano kung ngayon palalaya? Kaya sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ang nagpapalaya. Amen? Hindi po ito basta yung hukus-pukus. Amen? Nagagawa kayo ng mga hukus-pukus, mag-aano kayo ng mga agimat. Amen? Para kayo ay hindi mapihag ng diablo. Hindi po, salita lang ng Diyos. Kaya kung mapapansin mo ang Panginoong Jesucristo, hallelujah, sa mga tukso ng kaaway, hindi siya nahulog. Bakit? May salita po siya ng Diyos. Pansinin mo yan sa Mateo chapter 4, verse 1 to 11. Habang sinutokso siya ng diablo, ang sabi rin si Satanas, tinutokso siya, nasuwayin niya ang kanyang Ama sa langit sa pamagitan na yung bato ay gawing tinapay. Amen? Na samantalang kaya naman talagang gawin ng Panginoon, pero ba't hindi ginawa ng Panginoon? Sapagat sabi ng Panginoon, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. At dahil doon si Satanas ay tumahimik. Bakit po? Sapagkat ang gusto ni Satanas, suwayin ang Diyos. Dahil alam ni Satanas, once sa ginawa ni Jesus Christ tinapay ang bato, hindi pa naman siya inuutusan ng kanyang Ama sa langit na gumawa ng himala. Kaya sabi niya, hindi lang mabubuhay. Kasi kung minsan tayo, mga kapatid ko sa Panginoon, kung wala tayong salita ng Diyos, hindi tayo tumatapos sa gawain ng Panginoon, hindi tayo nakikinig ng mga pangangaral, amen, ng salita ng Diyos, hindi natin alam na agawa na pala tayo ng desisyon na hindi natin alam ito pala is nakasuway na sa salita ng Diyos. Samantalang kung tayo dumako, di ba, minsan pag dumako tayo, praise God, hinausap ako ng Panginoon. Kanina, habang ako'y hindi ko pumupunta sa church, puno-puno ako ng kaguluhan, gusto ko nang magpakamatay. Pero nung ako'y makarinig ng salita ng Diyos, nabuhayan ako. Di ba may mga ganun? May mga pagkakataong ganun. Kaya akala ng mga mananampalataya, hindi mahalaga ang pagdako sa gawain. Napakahalaga mga anak ng Diyos. Salamat sa Panginoon, mayroon na tayong multimedia. Di ba? May social media na ngayon. Kahit hindi tayo makadalo, sabi ngayon, nakakasubaybay tayo. At tuwa yung iba, hindi na nakakapunta. Pero hindi dapat maging ganun. Hallelujah! Kanina, habang ako'y nagpapakinig dun sa mga pangangaral ng mga pastor sa social media sa FB, sabi nung isang mananampalataya, ang hina ng signal, ang labo, paputol-putol. Ang hina ng signal, ang labo, hindi maintindihan, hindi makita. Sabi ko, comment ako, sabi ko, ang quote ko, sabi ko, kaya mahina ang signal kasi nasa bahay ka. Punta ka sa church, mas malinaw ang signal pag nandun ka. Tapos ako, joke lang. Pero ang totoo niyan, mas masarap pa rin na tayo'y sama-samang nagkikita-kita sa pagsamba dahil mas malinaw ang ating napapakinggan. Hallelujah, mga anak ng Diyos. Kaya sabi ko, namilis ko na talaga yung pagsamba na tayo'y personal na nagkikita-kita. Amen? Para mas malinaw. Hallelujah, mga anak ng Diyos. Hallelujah, kaya napakahalaga ng pagtitipon. Dumako tayo, mga mananampalataya.
Amen, mga kapatid po sa Panginoon na nariyan ngayon sa inyong mga tahanan. Huwag kayong magpasya lamang na sabi nga, oo, salamat pag maganda ang reception ng signal. Amen, pero paano kung paputol-putol? Hallelujah. At kahit maganda ang signal sa totoo lang, kahit maganda ang signal ng cellphone, maganda ang internet nyo, buong buo, tiyak hindi naman kayo nakapokus sa pakikinig ng salita ng Diyos. Oh. Diba? Kasi minsan may mag-aabala sa iyo. Hindi ka tulad ng nasa church, nakakonsentrate ka, nakikinig ka. Diba? Parang iniisip mo, walang gumagalaw sa'yo. Parang iniisip mo kapag ikaw ay nakikinig, ako ang pinakausap ng Diyos. Diba may mga ganun? Amen? Mga manampalataya, kaya napakahalaga. Kaya sabi ng Panginoon, siya ay mangangaral at pinahiran siya upang ipangaral ito sa mga maamo at siya ang magtatanyag ng mga kalayaan sa mga nabibiyag, yung may mga bagbag na puso, bibigyan niya ng kagalingan, yung mga nakabilanggo ay palalayain niya. Amen? Ito'y sa pamamagitan ng pag-aaral o pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Kaya mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, tanging ang salita ng Diyos at ang pagpahid ng salita ng Diyos, ito ang magpapalaya. Amen? Hallelujah, mga kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At ang salita ng Diyos ay alam natin nagbabago ito ng buhay. Amen? Hallelujah. Isa din nga sa halimbawa si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo sa aklat ng Romans, nung wala pa sa kanyang Espiritu Santo, amen, mayroon lamang siyang kautusan. Amen, sa kanyang isipan, basahin nyo na lamang ito, Romans chapter 7, verse 22-25, ang sabi ron, siya ay mayroong ginagawa na hindi niya gusto. Yung masama na ayaw niya, ito ang kanyang ginagawa. Yung mabuti na gusto niya, hindi niya itong ginagawa. Sabi niya, mayroong kasalanang nakatira sa kanya. At dinadalang bihag siya nito. Kaya sabi niya, sinong magliligtas sa akin? Sabi niya, Apostol Pablo, pinupuno niya ang kanyang isipan ng kautusan ng Diyos at yung kanyang laman naman ay ipinasusupol niya sa kautusan ng laman. Amen? Pagdating doon sa chapter 8 ng Romans, sinabi na niya kung ano ang kahalagahan ng Espiritu Santo at ng salita ng Diyos. Amen? Kaya ngayong gabi, mga mananampalataya, hallelujah, upang tayo ay makalaya, kailangan natin ang Espiritu ng Diyos, ang salita ng Diyos. Kailangan natin dumako sa mga pagtitipon, makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, magbasa ng Biblia, amen, hallelujah, hallelujah, aralin ang Biblia, at pagkatapos itong basahin, pakinggan, isabuhay ang salita ng Diyos, at makakaranas ka ng pagbabago ng iyong buhay, makakaranas ka ng kalayaan, makakakita ka ng mga hindi mo nakikita nung ikaw ay wala pa sa salita ng Diyos. Amen? Mapapalaya ka, mga anak ng Diyos. Kaya ngayong gabi, hallelujah, ito ang panghuli. Deliverance is available to all. Amen? Ang kalayaan na sinasabi dito ng Panginoon ay walang pinipili. Kaya nga sabi nga, ang salita ng Diyos ay akma sa lahat, bata, matanda, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, mayaman, dukha. Amen? Walang reliyon, mayroong reliyon, makasalanan, amen, at nag-aaral matuwid. Para sa Kanya ang salita ng Diyos. Pero take note, paano mo matatanggap ang kalayaan? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ako'y pinahira ng Diyos upang ipangaral ang mabuting balita sa mga maamo. Ang salita ng Diyos ay available lamang sa mga taong handang tanggapin ang salita ng Diyos. Pag tinignan mo yung salitang maamo doon, sa English ay meat. Pag tinignan mo yung salitang meat sa ibang salin, sabi doon, ang ibig sabihin doon ay obedience. Amen? Ano pa? Ang sabi doon ay submissive, unprotesting. Amen? Gentle, mild, yun ang ibig sabihin. Gusto kong ito dito yung kahulugang obedience. Kung gusto mo ng kalayaan, kailangan mong maging masunurin sa salita ng Diyos. Amen ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Kung gusto mo ng kalayaan, kailangan magpasakop ka sa salita ng Diyos. Kung gusto mo ng kalayaan, kailangan huwag kang magprotesta, lumaban sa salita ng Diyos. Amen? Mga mananampalataya, ngayon gabi tapusin dito. Amen? Hallelujah, ang katotohanan kung bakit tayo ay nagsasabing wala pa rin kalayaan, kasi ayaw magpasakop ng tao sa mga namumuno. Tayo rin bilang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, pinalaya ka sa kasalanan, pero dapat tayong magpaalipin sa Panginoong Jesucristo. Amen? Kung gusto mo ng kalayaan, kailangan mong magpasakop. Amen? Sa Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi dito ng Panginoon, ang kanyang mabuting balita ay ipangangaral lamang niya sa mga maamo.
Amen? At yung mga maamo, amen, sabi ron, ay makatatanggap ng kalayaan, makakatanggap ng kagalingan. Amen? Makakalagan sila. Amen? Dahil ang salita ng Diyos ay para lamang sa mga gusto at tumatanggap. Amen? Kaya ngayon gabi, ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoong Jesucristo, magsiparito kayong lahat. Amen? Tinatang at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Magsiparito kayong lahat na napapagalat na bibigyan ang luba at kayo bibigyan ko at kayo'y aking papagpapahingahin. Amen? So, sabi dito, ang Panginoon ay nag-aanyaya. Nais siyang bigyan ka ng kapahingahan, ng deliverance, pero kailangan mong tanggapin ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Ito lamang po, pagpalain tayo ng ating pong Panginoon. Iugot po natin ang ating mga ulo ngayon di. Hallelujah, ako'y nangaral po ngayong gabi sa paksang ito, Jesus Christ, the Deliverer. Amen? Hallelujah. Ang sanlibutan ay naghahanap po ng kalayaan. Amen? Pero alam natin, walang pwedeng magbigay ng kalayaan maliban sa Diyos. Sapagkat alam natin, sa takbo ng panahon, hallelujah, maraming nagsasabi, pag ito ang naupo, sigurado mayroon na tayong kalayaan. Pero alam natin, pagkatapos ng isa, pagkatapos ng pangalawa, ng pangatlo, and so on, ganun pa rin ang takbo ng buhay ng tao. Sapagkat ang katotohanan, ang tao, habang hindi siya pinapalaya ng Panginoong Jesucristo, siya'y kapos pa rin. Amen. Hindi pa rin siya malaya sa kasalanan. Amen. Kaya ngayong gabi, kung ikaw ngayong gabi pinakausap ng salita ng Diyos, hallelujah, nais kong sabihin sa iyo, ang kalayaan ay matatagpuan lamang sa Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Ang kanyang salita, ang Espiritu ng Diyos, amen, ngayong gabi, nais kang kalagan sa iyong buhay. Marahil, yes, malaya ka, pero nakabilanggo ka sa kasalanan. Marahil nakabilanggo ka sa mga kasinungalingan ng kaaway, galit, sama ng loob, mga hinanakit sa buhay, amen, kawalan ng pagpapatawad. Marahil bilanggo ka ngayong gabi. Nais ng Diyos kalagan ka, amen, sapagkat ito ang layunin ng Panginoon. Pero subalit ngayong gabi, ang sabi ng Biblia, ito'y para lamang sa mga maamo, amen, para lamang sa mga nagnanais magpasakop sa Diyos, sumunod sa Diyos. Amen. Hindi lumalaban sa salita ng Diyos. Amen. Ngayong gabi, kung ikaw yan, matatanggap mo ang kalayaan na mula sa Diyos. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, ako'y magbibigay ng pagkakataon sa mga tahanan na abot ng pangaral nito. Ngayong gabi, kinakausap ka ng Panginoon. Hallelujah. Hindi ko alam, amen, kung sino at ano ang dahilan kung bakit ngayon tila ikaw ay nasa kulungan, tila ikaw ay nagagapos ngayon. Nagagapos ka ng kalungkutan, nagagapos ka ng sama ng loob, nagagapos ka ng galit, nagagapos ka ng inggit, ng selos. Hindi ko alam kung sino may gawa na, pero alam ko kung sino ang pwedeng maggalag sa iyo. Ito'y walang iba. Si Jesucristo ang tagapagpalaya. Ulitin ko ang sabi ng Biblia, ako'y pinahiran ng Diyos. Ako'y pinahiran ng Espiritu ng Diyos upang ipangaral ang mabuting balita sa mga maamo. Magpagaling ng mga bagbag na puso. Hallelujah. Magpagaling ng mga may sugat. Magpalaya ng mga nasa binang buhay. Ngayon, kailangan mo lamang ay isang handang puso na sumunod sa Diyos. Kaya kung ikaw yan ngayon gabi, amen, hallelujah, kailangan mo muling paghariin si Jesucristo sa iyong buhay. Manalangin ka sa Diyos. Patabang ka na nanalangin, manalangin ka rin sa ating Panginoon. O dakilang Diyos, marami pong salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat po sa iyong anak na si Jesus. Salamat po sa kaligtasang ibinigay mo po sa amin. Ngayong gabi, ako po'y tumatalangin. O Diyos, patuloy mo kaming kalagaan sa mga lalang at gawa ng kaaway sa aming buhay. Panginoon, ako'y tumatalangin. Abutin mo po ang mga may bagbag na puso, Diyos. Bigyan mo po sila ng kagalingan. Ang mga bilanggo ng mga pasakit sa buhay, galit, sama ng loob, mga tampo, mga hinanakit, selos, inggit, kalagan mo po sila, Panginoon. Ang salita mo, ang Espiritu Santo ay magministeryo sa kanila pong mga buhay. O Diyos na makapangyarihan ngayong gabi, pagpalain mo po ang mga nakikinig na ito, ang aking mga kapatid na ito. Ito po ang aking dalangin ngayong gabi. At sa aming pong pansamantalang pagkakahiwa-hiwalay, ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Panginoon, ang hindi ko po nasabi, kayo po ang magpunan nito sa buhay ng mga anak.
Maraming pong salamat o Diyos. Inakin na po namin ang katugunan sa pangalan ni Jesucristo, taga Nazaret. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you po. Hallelujah. Diyos mamalos. Amen.